Kung may isang bagay na nagpapabuhay sa ating fandom, ito yung paghukay sa mga misteryo at debates ng ating paboritong mundo ng ninja. Ngayon, tatalakayin natin ang isang topic na malamang nagdulot ng walang katapusang debate habang nagbi-binge watch ka ng anime. Ang dynamics sa mga tailed beast at ang kanilang Jinchuriki. Pero bago pa tayong masyadong ma-excite, make sure na i-hit mo muna yung like button at i-subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong ma-notify sa bawat bagong video ko, i-click din yung bell icon. Malaking tulong yun sa akin at sobrang na-appreciate yan. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Bumalik tayo sa mundo ng Naruto, yung mga malalaking nilalang na puno ng enerhiya. Ang mga tailed beasts ay talaga namang nag-iwan ng impresyon sa atin. Silang sentro ng kwento at maraming fans, siguro pati na rin ikaw, ay pinag-usapan ng tungkol sa tunay na lakas nila. Ang malaking tanong, mas malakas ba sila kasama o wala ang kanilang human partner, ang Jinchuriki? Sa simula, ipinakita ng kwento ng tailed beasts bilang, mga mababangis na hayop. Parang medyo nawawala sila kapag walang taong gumagabay sa kanilang enerhiya. Parang kailangan nila ng Jinchuriki para talagang mag-shine. Pero itong plot twist, sa dulo ng Naruto, nakita natin ang lahat ng 9 na tailed beast na ito. At nag-iisa lang sila, walang kasamang tao. At talaga namang nagpatanong ito sa atin. May mga sandali ng kalituan sa kwento, di ba? Sa ilang pagkakataon parang naisip ng iba sa atin na baka medyo mahina ang tailed beasts kapag wala ang kanilang Jinchuriki. Pero pagkatapos, ipinakita nila yung lakas nila na independent at malakas kahit na walang tao na katabi nila. Parang sinusubukan nating alamin kung mas magaling ba yung singer kapag solo o may kasamang banda. Sa umpisa, parang kailangan ng tailed beast na mga backup vocals. Kailangan ng tao para tumulong. Naalala mo ba nung lumitaw ang lahat ng 9 na tailed beast na walang Jinchuriki na kasama? Hindi sila yung mga nalilitong nilalang na inaakala natin. Mayroon silang personalidad, mayroon silang iniisip at talagang malalakas sila. Ang pagbubuo nito ay parang sinusubukan nating lutasin ang isang puzzle. Sa isang banda, meron kang mga pahiwatig na baka lang kailangan ng tailed beast ang isang Jinchuriki para maging pinakamahusay. Sa kabilang banda, parang sinasabi na kaya ko to ng mag-isa. Parang isang journey of discovery, di ba? Naalala mo ba yung panahon na kasama ang Three Tails, lumaban ito kay Deidara ng Akatsuki? Yung twist, solo yung Three Tails, walang kasamang tao. Napabilis na Deidara yung pagkapanalo niya. Pagkatapos ng showdown nila, nagbigay si Deidara ng cheeky comment. Parang sinasabi niya na madali lang makuha yung Three Tails dahil wala siyang Jinchuriki. Parang sinasabi niya na hindi kasing galing ng soccer team kapag wala yung star player nila, di ba? Kaya for a while parang pakiramdam natin may punto itong si Deidara. Na kapag wala yung human partners nila, parang mga mailap na hayop na pinakaulan sa lungsod ang mga tailed beasts. Wala lakas pero hindi talaga nila alam kung anong dapat nilang gawin. Pero sa pag-usad ng kwento, mas nag-spice up pa ang mga bagay-bagay. Yung tailed beasts, lalo na lumabas sila kay Obito, ay hindi yung mga nalilitong mga nilalang na pinaniniwalaan natin. Sa halip, sila'y matatalino, parang yung lolo mo na nakakita na ng lahat. At hindi lang dahil sila'y matatanda na, which they are by the way. Meron silang malalim at sinaunang karunungan. Parang nalaman mo yung tahimik na bata sa klase nyo ay henyo pala. Kaya ngayon, medyo nasa crossroads tayo, di ba? Sa isang banda, meron tayong laban ni Deidara na nagpapahiwatig na baka medyo nawawala yung tailed beast kapag walang Jinchuriki nila. Pero sa isang banda, ang mga tailed beast pala ay puno ng karunungan at lakas na nagpapatanong sa atin tungkol sa lahat ng bagay na akala natin ay alam natin. Lumalim pa tayo sa partnership ng buong tailed beast at Jinchuriki. Nasa roller coaster tayo at sinusubukan na malaman kung sino ang mas malakas. Yung tailed beast na mag-isa o yung may kasamang tao. Maraming fans ng Naruto, siguro kasama ka na iniisip nga talaga kailangan ng tailed beast yung Jinchuriki para ipakita yung mga best moves niya. Parang kung papaano kailangan ng gitarista yung gitara niya para gumawa ng magandang musika. Baka galing to sa sinabi ni Deidara matapos yung laban niya sa Three Tails. Pero, teka, maaari pa nating pagkatiwalaan lahat ng naririnig natin? Dito na nagiging juicy. Madalas hindi eksaktong natutuwa yung mga tailed beast na maging kasama yung mga tao. Isipin mo na parang napilitan kang ibahagi yung kwarto mo sa taong hindi mo naman pinili. Kaya't hindi nakakapagtaka na madalas nagpipigil yung mga tailed beast. Hindi nagbabahagi ng lahat ng kapangyarihan nila. But wait, there's more. Kapag tunay na bodies na yung tailed beast at yung Jinchuriki, nagtatrabaho na sila ng may harmony. Parang magic. Yung kapangyarihan na maipapakita nila ng magkasama ay sobrang laki. Isipin mo na parang dynamic duo sa superhero movie.
Malakas ng mag-isa pero kapag may kasama, hindi mapipigilan. Kaya kapag lubos na ibinahagi ng Tailed Beast yung enerhiya niya at yung ambag ng Jinchuriki ng sariling skills niya, meron na silang winning combo. Yung takeaway, kung hindi sila magkasunduan, yung Tailed Beast at Jinchuriki parang telepono na may masamang reception, hindi nagtatrabaho sa pinakamahusay nito. Pero kapag nag-click sila at naging magkaibigan, walang limitasyon. Balik tayo sa debate na matagal nang pinag-uusapan sa community ng Naruto fans. Mas malakas ba yung Tailed Beast ng mag-isa o kapag may kasamang Jinchuriki? Parang tinatanong mo na mas cool ba yung superhero kapag mag-isa o kapag kasama sa isang team? Naalala mo ba yung mga epic moments nung 4th Great Ninja War? Nung ang lahat ng Tailed Beast ay malaya na at nagdudulot ng kaguluhan? Malinaw na hindi lang sila malalakas, matatalino rin sila. Yung tipong nagpaplano at nag-iisip ng strategy. Hindi sila basta-basta sumusuntok, nagbaboxing sila. Ibig sabihin, may estilo. Ngayon baka iniisip mo, well, yun na yun? Mas magaling yung mga Tailed Beast kapag solo. Pero, teka muna, naalala mo ba yung mga fantastic moments nung nag-team up ang mga Tailed Beast at yung Jinchuriki body nila? Lahat nag-click. Tulad nung ipinakita ni Naruto at Killer Bee yung mga Tailed Beast chakra modes. Parang nagko-combine sila sa super version ng sarili nila. Para pinagsasama yung dalawang amazing flavors ng ice cream para gumawa ng mas masarap na dessert. Yung catch, nasa samahan lahat. Kung yung Tailed Beast at yung Jinchuriki nasa iisang pahina, vibing together, sila'y maaaring gumawa ng pwersa na dapat pag-ingatan. Pero kung hindi nila feel ang kasama nila, baka mabuti pa para sa Tailed Beast na mag-fly ng solo. To sum things up, hindi to black and white. Sa isang banda yung malayang Tailed Beast ay pwedeng maging powerhouse tulad ng leon na namumuno sa pride niya. Sa kabilang banda, kapag talaga nag-connect yung Tailed Beast at Jinchuriki, parang nanonood ka ng rock band. Bawat miyembro nasa perfect harmony. Isa pang exciting exploration sa puso ng universe ng Naruto. Kahit ikaw ay nasa team Solo Beast o sumusuporta sa dynamic duos, hindi maikakaila ang magic at lalim ng mundong ito. Kung gusto mo mong ginagawa ko dito, huwag kalimutang pindutin ang like button at mag-subscribe kung hindi mo pa nagagawa. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video.